Camping! Winter, spring, summer, fall camping. Backyard tour tayo. Oh, and we are now going someplace that you can see. Okay, Lincoln, I'm gonna start now. I'm gonna show them how high the snow is. Can they see me? How Yes. high? Huh? Yes. Now I'm getting out. Okay. I'm so tired. Mommy, go for it. Hi. Here. Thank you, Lincoln. Oh, okay, Lincoln. Thank you, Lincoln. You're welcome. I'm gonna show them how high this is, Lincoln. Just stand there. Just stand there. Back. Want a hand up? I'm good. Why? Isn't your back hurt or something? Cookie's going insane. Thank you, Lincoln. You're welcome. Oh, here's the garbage. We're home. At isi-share ko na po sa inyo ngayon ang winter care ni Cookie. So, syempre, number 1, mainam na ang ating mga pets ay nagkakaroon ng vet visit. So, yan, number 1, bumibisita si Cookie sa veterinarian 2 beses sa loob ng 1 taon at minsan hindi lang 2 kasi kailangan niya ng yung bakuna. Yun. At si Cookie, sa pagkain niya, lagi ko ring nilalagyan ng probiotic kasi napaka-importante. At maliban pa sa probiotic, meron din siyang mga vitamins para sa joints kasi nabasa ko na mas prone yung mga maliliit na aso sa mga sakit sa mga tuhod, yung mga ganon. Kaya meron siyang vitamins, tas meron pa siyang vitamins naman para sa joints niya. At syempre, pagkadating sa bahay, tutuyuin ko kagad si Cookie. At pagkatapos, si Cookie, meron talaga siyang designated na blower. Pero yung blower na yon parang na-overwhelm siya sa tingin ko kasi ang laki niya at saka yung buga ng hangin ay masyadong malakas. Nung napakita ko na yon yung blower na yon nung sa iba kong mga vlog, siya talaga yung ginagamit sa pet store. At suggestion ko rin po sa iba na kasi may mga pets na ayaw talaga ng sound ng hair blower o yung feeling ng hair blower. Nag-umpisa kami na introduce kay Cookie yung blower kasi nung una hindi niya gusto. So nag-introduce muna kami na pagbibigyan namin siya ng treat sa tabi mismo ng hair blower. Tapos tinatabi ko lang sa ilong niya kung gusto niyang amuyin para lang malaman niya at mapagdikit niya yung connection ng may treat, may hair blower. Tapos, ilang segundo lang pag una niyong ginamit, wag muna direkta sa pets nyo. Papakita nyo lang na yung may sound, may ganon, tapos bigyan nyo agad ng treats.
Tapos hanggang sa paunti-unti. Maikling oras lang. Kasi meron talagang mga pets, nakikita ko sa mga pet salon na kapag ginagamitan na sila ng blower, umiiyak o kaya kahol ng kahol. So yun, paunti-unti lang. Introduce nyo muna yung blower, tapos wag nyo munang i-blower sa kanila, parinig nyo lang ipakita nyo lang na inon nyo, tapos bigyan nyo sila ng treats, hanggang sa unti-unti, tas hanggang sa mapag-connect na nila na pag may blower, may treats, ganon, hanggang sa eventually, masanay na sila, hindi na kailangan ng treats. Kasi nakikita nyo naman po dito sa vlog na to na hindi ko na binigyan si Cookie ng treats. Although minsan, binibigyan ko pa rin siya ng treats habang hini-hair blower ko. At isa pa po pala sa winter care, kapag lumalabas kami ay si Cookie, meron siya laging damit. Pero yung mga ibang aso, hindi na to kailangan tulad ng husky. Kasi mas, asong lamig talaga sila. I think hindi rin siya kailangan ni Cookie kasi kahit winter, nakikita niyo po no lalo na sa mga laging nanonood ng vlog na si Cookie ay siya yung gumugulong-gulong sa yelo. Sa tingin ko nga ayaw niya ng damit. Mas gusto niyang maramdaman yung lamig. At pag nasa loob naman kami ng bahay, kahit gaano kataas yung yelo sa labas, kakalabitin yung backyard door. Kasi gusto niyang lumabas. Parang mas gusto niyang sa labas kaysa sa bahay. Sa tingin ko si Cookie ay asong panglamig din siya. Pero kaya ko siya talaga, main reason kaya ko siya dinadamitan kasi yung uri ng balahibo ni Cookie ay dikitin siya ng snow. Yun, para less snow. Kaya yun, dinadamitan ko siya. Yun, isa pa sa winter care, alam ko hindi to magagawa sa lahat ng aso, pero kapag yung sidewalk na dadaanan namin, sunod-sunod na may snow, ay bubuhatin ko na lang siya. Syempre, hindi naman natin mabuhat kapag malalaking aso, diba? Pero sa tingin ko din, yung paws nila, na siya, nakapag-adapt na rin sa situation. At ito ang isa sa pinaka-importante sa winter care ni Cookie, ang paw balm. At kapag first time po kayong gumamit nito, mapapansin nyo, like after a couple of siguro weeks o days lang, ay pag ginamit nyo siya kada pagdating nyo sa bahay after walk sa aso nyo, tapos bago matulog, magsosoften talaga yung paws. Lalo na dito, napaka-importante talaga siya sa tingin ko, although well-adapted na yung mga aso sa klima rito, kasi naglalakad sila sa snow, nag-negative 20, 25, 30, sobrang grabing lamig talaga. Ito, para sa akin, ang paw balm ay isa sa pinaka-importanting winter care ni Cookie. Binili ko po ito sa Amazon, Canadian product shop. Kahit mag-summer, gagamitin ko pa rin siya kay Cookie. Dahil malamig sa labas, naglakad-lakad tayo, ay gawa tayo ng hot cocoa. Ito pala, ito yung pinaplansya na perler beads, gawa ni Lincoln. So, It's a bee without the antennae. oh, yeah. It's a Minecraft bee. It's a Minecraft bee. Napanood nyo na po ba yung Minecraft movie? I made that a long time ago, but the antennae fall off. Hey, gawa na tayo ng hot cocoa. At hindi ako maglalagay ng marshmallow for today. Oops. Yan. Tapos, lagyan natin ng Lindor. Oops. At lagyan na natin ng mainit na tubig. Tumapon siya. Yan. Buti na lang may pot holder.
Mix na natin. Nung nag-camping kami nung March break, bumili si Mushi ito na yung Lindor. Nalulusaw na siya. Yung spoon ay chocolate siya. Okay na okay yung idea. Paliit na ng paliit yung Lindor. Tada! Tunaw na siya. Hindi ko na siya mahanap. Ayun. Yung isa. Check natin. Okay, now, lagyan na natin siya ng gatas. Ganito po ang gatas sa Canada. Naka-plastic. Ilalagay lang sa ganito. Pero yung mga lactose intolerant, tulad ng gatas ko, nasa karton. Tada! At ready na ang ating hot cocoa. Is your hot cocoa good? Show them your loom. A little bit of what is that for now. Wait. They can't tell what it is. It's a ball. It's too bright. There. There you go. Tastes like Lindor? I taste nothing. You taste nothing? Yeah, that's weird. Yummy shrooms.